So, kailangan niya na mag-secure na kayo if ever nandiyan pa kayo sa Saudi Arabia, yung mga police clearance. Kung ikaw ay galing nasa Kuwait naman, mga Gulf countries, yun din po, kinakailangan din po yan. Police certificate yan na pagpapatunay na ikaw ay walang nilabag na batas while nandiyan ka nagtatrabaho. So, yan yung kinakailangan ni Canada. Yan yung madalas talaga nagiging problema ng mga OFW. Kasi kung wala ka na sa Saudi, mahirap nang kunin. So, habang diyan ka pa, kuhanin nyo na, mag-process. Kasi puntahan nyo lang naman sa police station yan, kumuha kayo ng form or magpa-assist kayo dito sa atin. So, usually 1 or 2 weeks yung processing, maaaring mahawakan nyo na. Okay? So, isa din dyan ay IELTS or CELPIP. So, ito guys, kailangan nyo yan. Mag-English tayo dito. Pero marami naman ang Pilipino, pero kahit naman na gaya ng sa Saudi, basta't marunong ka lang mag-communicate through English na dyan. Pero pagdating nyo dito, sa IELTS or CELPIP, may mga video din tayo niyan sa mga CELPIP natin. Okay? So, gaya sa akin, galing Saudi Arabia, hindi na ako pinag-take ng IELTS or CELPIP. Dito na ako nag-take ng CELPIP ko. Dito na. So, yan pinakita natin sa video na yan. So, yan guys. Pwede yan kahit alin dyan yung kukunin nyo. Kasi marami namang online ngayon na pwede nyong kuhanan ng ganun. So, ang minimum score naman dyan, lalong-lalo na sa atin na mga butcher, ay CLB 4 lang naman. So, yung 4 na yan, pero kung mas mataas, mas maganda. 5 or 6 ka. Kasi mas madali ang PR na pathway pagdating sa Canada pag mataas. So, habang nasa Saudi ka pa, pag-aralan mo na yung pag-i-English, mag-take ng exam, hindi nyo naman kailangan antay na sa Canada na talaga. So, yun yung ano natin. Pag ano sa mga kailangan. So, sa ngayon guys, may mga tanong ba kayo dito sa stage 1? Yun yung pinaka-importante yung sinabi natin na yun. So, i-drop nyo lang sa comments, so babasahin ko at sasagutin ko. Gagawin yung makakaya ko para masagot lahat yan. Pero para mag-move na tayo sa stage 2, kung paano ba makahanap ng Canadian employer dito sa Canada. So, dito sa stage 2 guys, kung paano ba makahanap ng Canadian employer. So, parang sa akin dito na LAMIA process, no? So, i-share ko sa inyo kung paano. Kasi may video din tayo dito kung paano makahanap through LAMIA kasi may mga tropa tayo na nakilala dito at may interview na tayo na tropa. Si Boss Brandon. So, shout out sa Boss Brandon. Kumusta ka na dyan sa Calgary? So, balik kami kasi galing na kaming Alberta. Nagpunta na kami dito sa Manitoba. So, parehas kami ng process no ni Mr. Brandon. LAMIA din ako, LAMIA din siya. So, dahil nga nasunugan kami ng kumpanya, kaya napunta kami ng Manitoba. So, na-share ko din yun dito sa video na to, kung ano nangyari sa ano namin, sa aming kumpanya. So, yan, move tayo sa stage 2. So, ito yung pinaka-importante guys, kung paano ka makakahanap ng employer dito. So, yung willing na mag-sponsor ng LAMIA para sa'yo. So, ganito yun. Kung ano nga ba ang LAMIA? So, sabihin ko ang LAMIA ay ito ay nag-stands for Labor Market Impact Assessment. So, ang ibig sabihin, ipapakita ng employer na wala silang makitang Canadian o PR na pwedeng punan ang posisyon dito, kaya kailangan nila ng foreign worker. At siyempre, sino ba yun? Ikaw yun. Kaya kailangan mo ng LAMIA, yan yung kinakailangan mo. Ito yung sasabihin natin dito kung paano mo siya mahahanap ngayon. Kung paano mahanap yung employer na yun na merong LAMIA na. So, unang-una guys, job bank. So ito yun, ito video na to. Job bank yan. Official government website yan ni Canada na pwede kayong mag-search ng trabaho nyo gaya ng meat cutter or kung kayo ba ay ship or mga ship ko kayo, andyan, meron dyan. So panood yan at nag-comment na sa abot ng ating mga kaya ay kaya nating sagutin. Hindi naman tayo nakakapagbibigay ng iba-ibang sagot na hindi naman natin na-experience, di ba? So, mas mainam. So, pasensya na sa iba na medyo malalim na masyado yung so, sasabihin ko talaga na hindi namin na-experience or you can find another ways para masagot yun. Kasi kung hindi natin na-experience, mahirap naman magbigay ng maling opinion, na maling impormasyon, di ba? So, yan. Job bank, guys, yan. Pwedeng-pwede yan. Marami na rin ang nagsasabi na may mga nag-scam na daw dyan, ganyan-ganyan. Pero basta, guys, kung meron ng mga babayaran, normally,
Ang Lamia po ay ang employer ang magbabayad. So maaaring scam na po yan pag kayo po ay hinihingan ng mga agency or mga ano dyan na nagpapa-hire. So iwasan po nating ma-scam, iwasan po natin mga illegal recruiter na yan. So wag magbayad, normally po yan, yan po ang sinasabi talaga natin na pag bayad na, kalimitan scam yan. Kasi walang babayaran pagka kayo ay kukuhanin ng employer. Si employer po lahat ang magbabayad niyan. Kahit may agency pa naman yan, binabayaran na yan ni agency. Ni Canadian employer sa agency. Okay? So, meron din tayo, Indeed. So, yung tropa ko dito guys, kasama ko dito mismo sa bahay, yan si shoutout kay Mark Louie, nag-apply po yan sa Indeed. So, Indeed po siya na hire. Mga kasama namin dati sa Alberta, si company ko na yung old company ko, ang nag-hire sa kanila ng mga kabats ko sa Lamia, kinuha sila sa Pilipinas. Kasi naunang walang mahanap na mga maraming nag-a-apply na through cross country. So kailangan nila ng tao, so nag-hire pa rin sila sa Pilipinas. Kaya ako is nauna ako ng mga 4 or 5 months sa kanila. Kasi matagal talaga ang proseso sa Pilipinas. Pero nakarating sila dito. Direct hire from Indeed. Marami sila sa Indeed. So yan, ang sa atin naman ay ang sa number 3 natin, mga recruitment agency. Kaya maghahanap ka ng agencies guys. Kung kayo ay butcher, panoorin nyo lang tong video natin na to na kung paano mag-apply sa aming kumpanya bilang butcher. Meron din tayong isa pa. Yung pangalawa na yan yung sinaad natin talaga dyan na beware of illegal recruiters sa kampanya namin si Highlife. Diyan talaga kumukuha. So kahapon lang, isang araw, maraming iniikot na mga bago. Kasi ang bago sa Highlife ay kilala yan na brown hat. Kilala ay bago to. Inikot na naman kasi nga marami na naman silang hire. So normally, i-follow nyo lang yung mga steps nang nandyan sa video natin na yan bilang butcher. Yan yung mga agency namin dito, mga legit, hindi kayo pinapabayad sa ganyan. So, bago nga pala tayo magpatuloy, shout out muna sa kay Kadiskarting Butcher. Gamit natin yung sombrero niya ngayon para malaman nyo yung mga update ng highlight ng mga agency namin guys. Kung ano yung mga bagong parating, i-like nyo lang, follow nyo, subscribe, Kadiskarting Butcher. Shout out kay Tokayo Oliver. Follow, subscribe nyo guys. Nasa Facebook, nasa YouTube. Andyan, yan yung alam ko sa kanya. Yan yung dyan yung updated natin na mga impormasyon dito sa Highlife na ano. Ang shoutout din kay Boss Atoy Sulit. Lagi kong nakakasalubong panggabi. Shoutout mga buhay Canada natin dyan, mga paalam Canada. Ayan, meron dyan. Okay? So, yun guys, continue tayo. So, ano ba yung ginagawa ng mga employer kasi na makahanap sila ng nag-a-apply, okay, sa Social Development ng Canada? Guys, sila ang nagbabayad ng fee na if I am not mistaken, 1,000 yan, Canadian dollars. So, malaking pera yan sa atin. Kung sinasabing ikaw ay nagbayad, red flag na yun. Okay? May scam yan. Ganyan. So, Lamia processing time guys, ay ang processing ay usually 2 to 4 months. Depende yan sa season, okay? Depende sa volume. Kasi, alam mo naman ang Canada-wide, napakarami. Kaya pabago-bago sila ng immigration laws at mga mga policies nila. So habang naghihintay ka, andun ka pa rin lalong like sa Saudi, hindi kayo dapat mawala ng income habang naghihintay, no? So yun, 2 to 4 months, tapos ang Lamia approval naman, once na na-approve ng inyong, yan ay katanggap ng employer ng possible Lamia letter at may copy ng letter na yan yung ipapadala sa inyo at maging basis nyo ng work permit sa application nyo. May Lamia na, ang kasunod niyan ay work permit na. Pero work permit is makukuha niyo dito sa Canada na. Tapos, importante lang guys, huwag kayong mapa-scam ha. Yun yung pinaka-importante dyan talaga. Na kung nag-o-offer ng Lamia na with fee, nako, lalo sasabihin, magbabayad kayo ng $5,000 or $10,000, huwag kayong basta-basta maniwala. Hindi legit yan. Ang legit na Lamia, employer ang nagbabayad, hindi ikaw. Let's continue guys. Bago lang tayo mag-proceed sa stage 3,
sa work application na yun, gusto ko lang muna mag-pause na magpasalamat sa mga nag-subscribe na. So yung mga hindi pa ay pa-subscribe naman po, malaking tulong po sa aming mga content creator yan. Pa-hit ng like button, andyan. So kung bago ka sa aking channel ay malaking tulong po na kung nakatulong naman sa inyo ang ating video ay ma-follow nyo kung ano pa yung mga ma-share natin na maaari nyong mapakinabangan. So comment down below lang po ano yung mga comments nyo, kung ano yung mga gusto nyong i-improve pa natin or gusto nyong i-topic natin, kasi magkakaroon tayo ng series of videos like podcast style talking head ganito para maibigay natin yung ating kaalaman, mga based on experience natin, lalong-lalo na sa mga nagko-cross country, gusto mag-Canada, meet Cater. So, yun tayo, magwa-wide tayo sa ganyan na like ganitong mga videos. Kung hindi nyo pa na-hit yung mga notification bell dyan, so malaking bagay po yan sa amin na nagko-content. Kaya tara, let's proceed na tayo sa stage 3. Ang stage 3 guys ay ang work permit application na. So ito na yung format application para makapunta ka sa Canada. Kasi yun na yung pathway mo. So ang dokumentong kailangan mo dito, so ilalagay natin dito, ay ang valid passport. Kailangan po yan. At least 6 months ang validity. Yan, LAMIA process, LAMIA na approve letter, yung galing sa employer. Job offer, detailed yan with salary, position, location. So, Saudi police clearance, kasi kung galing kayo Saudi or sa mga Gulf countries, yung pinag-usapan natin kanina. So, NBI clearance naman, galing Pilipinas. So, kung wala pa kayong makuha ng NBI clearance, meron din tayong video na makikita nyo dyan na tayo po ay legit yan. Marami na pong natulungan yung video natin na yan. NBI clearance from Philippines, kung kahit saang bansa ka man, Gulf countries, ay malaking tulong po yan. Kahit nandito ka na sa Canada, kailangan mo ng NBI, malaking tulong po yan. Legit po yan. So, IELTS or self-pip na result kung meron ka na. So, yung certificate of employment mo sa Saudi employer, kung nasa Saudi ka, so nakapokus tayo dito sa Saudi, no? Kasi galing ako Saudi. From Saudi, kailangan mo ng PCC, may makakatulong dyan. So, yan yung sinasabi natin na kailangan ni Canada para i-process. Kahit wala ka na sa Saudi, makakatulong po si Mr. JR Arpuhia. Shout out. So, gagawa natin ng updated yan na video, yung ano natin na yan. Saudi police clearance na yan with Mr. JR. Kasi marami nagsasabing scam yan. Okay? So, shout out sa'yo nagsasabing ano yan. Pero ako po mismo ang magpapatunay. Andito ako ngayon sa Canada. Hindi po scam si Mr. JR. So, yung video naman natin ng police clearance, marami na pong natulungan yan. Kahit i-check nyo pa po yung comments natin, legit po yan. Nakakatulong po yan. Proceed tayo. Sa proof of funds naman guys, depende lang din yan kung ano yung employer mo na magpapaano. Pero sa amin sa Meat Cutter, wala. Okay? So, sa amin, proof of funds, wala. 3 months payslip, 3 months na bank account photocopy, pero wala pong nire-require yun na may savings ka, na may funds ka sa loob. Okay? So, normally sa amin wala yan. So, medical exam. So, kung medical exam ay required kayo, lalo na sa may mga iba, caregiver, may mga nanny, may nire-required yun. Sa mga accredited clinic, ang magsasabi po sa inyo niyan ay ang inyong consultant or ang inyong company na nag-hire sa inyo. Yan po yung magsasabi sa inyo kung saan yung accredited na yan ng Canada. So, hindi kayo basta-basta magsasabing mag-ano kayo. Kung nasa Pilipinas naman kayo, na nag-a-apply kayo, sa agency, normally ang magre-require sa inyo na ganito ang accredited. So, mga St. Luke's ata, dyan yan, yung mga ano na yan, sa Pilipinas. So, kung saan malapit, ayan yung iaano nyo doon sa gaya ng agency. Kung saan malapit, at doon kayo pwede makapag-apply ng medical exam. Okay? And then, saan ba kung sa Saudi ka, saan ba pwedeng mag-apply ng online IRCC portal? So guys, ito, iaano ko sa inyo, kung kailangan yung mag-apply like nasa Middle East kayo, kung like sa akin dati ay nasa Eastern Region, Jubail, meron pong BFS Global Center. Doon po silang pwedeng matanungan dyan
kung ano ba yung mga visa processing, andyan po. Meron din po sa Riyadh, meron din po sa Jeddah. So, online application lang po yan. Pwede rin po yan yung pumunta kayo pag kinakailangan na mag-biometrics na, mag-Canada visa stamp, ganyan, passport stamping. Yan na yung pupuntahan nyo, BFS Global Center. Okay? So, ang processing time naman natin guys, ang work permit processing usually 4 to 8 weeks ang work permit. So, from Lamia approved to work permit na, Lamia approved to work permit, approval, yung approval natin na yon around 3 to 6 months naman siya. So, hindi siya 1 year. Hindi rin siya magto 2 years kung lahat ng documents mo ay kompleto na. Okay? So, sa akin nga ay nakompleto ko 3 months. Pwede na akong magbiyahe. So, after 3 months, kumpletuhin mo yung ano na yun, mga kinakailangan, 3 months pwede ka nang lumipad. So, sa akin ay 3 months, pwede na akong lumipad noon. The last time na nasa Saudi ako. Pero, sabi ko, extend ako ng 1 month. Kasi nga, 1 month na lang din naman ay end of contract na ako. So, yun na yung sinabi ko. Extend ako ng 1 month dito sa employer ko. Pumayag naman. So, sila na rin ang kukuha ng ticket mo. So, yun yung pag-uusapan ninyo ng HR ng company. Ito yung pre ko na extend ako ng 1 month and then date ng flight ko ito, ganyan. At yun yung isasabihin mo doon sa yung employer kung ikaw ay magko-cross country. So, yun. Ano natin sa parang sa mga ano na yun, sa HR pagka flight na, no? So, 3 months, pwede nang umalis ng ano. So, ang medical exam naman guys, kung sasabihin sa inyo na mag-medical kayo, so kailangan may physician kayo na accredited talaga ng IRCC. No fasting needed, alam ko yan. So, hindi mo na rin kailangan na mag-prepare na kung anumang mga ilang card para sa medical exam kasi budget nyo na yan, no? So, sa akin kasi hindi ako ng medical exam. So, kaya mag-proceed tayo sa iba, no? Kasi parang kung kayo ay nag-process ng medical exam, drop your comment down below na lang po. Para mag-usapan natin doon kung ano ba yung mga kailangan or kung kailangan nyo ng clarification dito, may mga kababayan tayong mababasa yung comment nyo, sila po ay magsishare din ng kanilang kaalaman. Okay, so